Kung atin pong papansinin, base sa kasulatan sa Biblia, at kung ito po naman ay ating bibigyan ng tanaw sa realidad or real situation dito sa mga lumalaganap na iba't ibang religion of Christianity, tinawag po itong sa demonyo dahil sa ginawa nilang kalakal ang mga salita ng Diyos. Hindi po yun kalakal. Hindi po yun negosyo na yung gagawing puhunan para ano? Para kumita ng kahit pinakamaliit na barya ay gusto mong lahat tipunin para sa iyong sarili. Tama ba yon? Si Jesus ba ay nangulikta ng pera? Saan sa Biblia na si Jesus ay nangulekta ng pera? Wala. As far as I am concerned, wala po akong nabasa na si Jesus ay nangulekta ng pera. Pero nung umakyat na si Jesus sa langit, siyempre, nung iniwan niya ang kanyang mga disipulo para magmensahe ng salita ng Diyos, wala rin namang koleksyon. Pero there was an invitation of help financially sa kanilang mga aktibidades na ginagawa sa templo. Na siyempre, kung tayo po ay nag-get together, mayroon talaga yung financial na pangangailangan. And that is normal. Pero yung invitation na yon na magbigay is hindi naman po ipinipilit. It's only from your heart. Kung ikaw ay mayroon, ay hindi magbigay ka. And that's the offering. Walang tithes. Itong tithes kasi, ito yung pinagkakaguluhan ng mga Kristyanismo na ginagawang kalakal ang salita ng Diyos para kumita ng maraming barya. Na pati yung mga pobre na wala nang pambiling bigas ay hinuhot-hot ang lahat ng kanilang salapi para i-centralize yung salita ng Diyos. Mabuti man lang sana kung totoo ang sinasabi, for the matter of gainsaying lang, para makapanguto at maging miyembro yung mga interesado sa salita ng Diyos, kawawa namang mga pobre. Kung atin pong pag-aralan ang ministry of the apostles after Christ ascended to heaven, na ang mensahe pa nga ni Jesus, huwag niyong pabayaan ang Jerusalem. You see, ang Jerusalem ay isang sagradong lugar sa kapanahunan during the time of Christ ministry. At yun po ay nakapokus doon sa simbahan. The church. Malalim po ang ibig sabihin kung ano ang simbahan. Isa pa po yan sa malawak na dapat nating pag-aralan, what is a church. Kaya yung mga apostolic churches in Jerusalem ay nagiging masigasig po sila dahil sa invitation ng mga apostles about their ministry of Christ-centeredness, who is the Messiah, na siyang tagapagligtas. Yun po yung gospel and the testimony of the apostles
na kanilang itinuturo sa iba't ibang lugar and provinces of Judea. At alam nyo ba kung bakit naging progreso? Kasi hindi kalakal Kusang loob na kung ikaw ay willing na magbigay ng iyong sarili para sa Diyos at kung ano man yung gastusin mo dyan, ay galing po yan sa Diyos na ipinagkatiwala sa iyo na kung gusto mong ibigay ay di ibigay mo. Alam nyo ba noon, kahit yung mga property nila, mga lupain nila, pinamimigay lang. Libre. Pero anong ginagawa ng mga religion ngayon? Number 1 po ang Roman Empire to conquer properties. Halos inaari-ari na nila ang lahat ng mga lupain. At kawawa yung mga pobre. Dahil pati yung kanilang tinitirikan ay ini-squat na ngayon na itong mga religionist na sila ang may papel. Dahil sila man lang din ang nagmamanipular ng mga papel na itong lupain na hindi nga rin naman sa kanila. Kung ating pag-aaralan ang salita ng Diyos, ay itong lahat ng mga nasa ating kapaligiran, pati ang ating sarili, is a property of God. Tapos sasarilinin mo, ibulsa mo pa, para ikaw makarating doon sa moon ni. Grabe. Grabe ang salot netong mga religion dahil sa kanilang pagiging greedy. Pati ang pangalan ni Jesus ay ini-exploit. Ini-exploit na nga pati pangalan at yung kanyang mga sinabi binibenta. Na isipin mo 10% sa pobre na kapiranggot na kinita, yun ang pangbayad. Saan tayo niyan papunta? Na ang nangyayari tuloy ay discrimination because of religion. Siyempre, yung malaki ang binibigay ay di yun yung malapit sa kuron. Yun yung may special treatment. Kahit pa ang ginagawa ay kademonyuhan, ay dahil sa malaki yung perang binibigay, ay di okay lang. Hindi kaya yun ay, ewan ko lang. Yun ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Na yung perang ibinigay ay galing sa kademonyuhan? Sana po mag-isip tayo. Mag-aral tayo sa Bible para po tayo matuto. Wala pong ibang religion kundi Bible religion. Yun pong mga gawa-gawang principles of faith ng mga religion founded by man. Yun po ang sinasabi sa Bible na sa demonyo. Alright? So, yan lamang po sa ngayon dahil namamaas na ako. Namamaas na yung boses ko. Ewan ko kung ano ba to. It's about responsibility and accountability of myself to express the truth in spirit and in truth as my testimony of Jesus. Meron po akong mga na-encounter dyan na magsabi ba naman sa akin kasi ayaw nila yung mga sinishare ko na hindi daw sila maniniwala sa aking testimony. Napapatawa na lang po ako kasi I'm not convincing anybody to believe or to accept of what I said. Kahit nga ang Diyos
Hindi naman niya ipinipilit kung maniwala ka sa kanya o hindi. Bahala ka sa buhay mo. But we have our individual accountability to share our testimony. Kung tayo man ay merong pananampalataya sa mga sinasabi at salita ng Diyos. And that is what I am doing. Just to share my testimony of Jesus. Nasa sa inyo na po yan, kung yan ba ay makakatulong sa inyong journey in life for your spirituality habang nabubuhay dito sa napakakomplikadong mundo. Dahil lang po sa influence ng mga religion of lies around the world. Amen? Hanggang sa muli po, ito si Kuya Palabs dito sa ating Facebook channel na Friends and Followers from Luzon, Visayas, up to the land of promise of Mindanao. Thank you so much for your listening and watching.